Okay, Gov Live tayo no, sa GMA Regional TV 1 Mindanao at nais malaman ng publiko kasi isa ka sa mga nag-facilitate ng pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy. Can you give us details on that? Yes po, it was during the time na lumapit sa akin ang Board of Directors ng KOGC at with Attorney Bobby Torion na gusto nilang makipag-negotiate sa ISAP, Philippine Army. So, nung una, parang umiiwas ako dahil alam naman natin na very hot yung issues. But nung succeeding tumatawag sila sa akin kung sana matulungan sila na makipag-dialogue sa Philippine Army. So, doon ako nag-umpisa na gumawa ng hakbang na nilapitan ko ang assigned na battalion commander dito sa 60 IB. At sinabi ko na mayroong isang confidential dialogue na gusto ng Board of Directors ng QGC through Attorney Bobby Torion. So doon po nag-umpisa na nag-facilitate po tayo na mag-uusap po sila. At alam po natin na yun ay tungkol sa kalagayan ni Pastor Kibuloy na gusto na siyang sumuko pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army sa ISAP. So doon nag-umpisa na ako yung nag-bridge para naman mag-abot itong dalawang grupo. So nung succeeding mga four consecutive dialogue, so nabuo yung tiwala ng both parties at kahapon doon nag-desisyon at bago pa yon, so nung Saturday yun ang parang semi-final namin na nag-uusap at ang napag-usapan na maghintay ang ISAP sa final decision ng Board of Directors at ni Attorney Torion na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Dahil ang nakakaalam lang sa location ni Pastor ay doon sa meeting ay hindi po nasabi yun at sila na ang nag-facilitate yung Board of Directors ng QGC. Okay, sir, can you give us, kailan po nag-start, nag-contact si Attorney Torion for that, you said, negotiation? Nag-start po ito noong August 30 at parang medyo malabo kasi hesitant tayo, hesitant din yung Philippine Army at si Attorney Torion din, siyempre may reservation siya palagi kung tama ba yung decision nila kasi nga dahil nga sa parang sobrang laki na ng conflict o chaos na nangyari doon sa UGC. So tayo naman sabi ko na kung ito ay para sa kapayapaan at matapos na ang gulong na to, so dapat na siguro magtiwala yung both sides. Yung both sides na side ng ISAP, Philippine Army, and the side of the Board of Directors ng PUGC. Okay, sir, I understand that some of na pag-usapan ay confidential, but can you give us when was the time na nag-agree na and ano po yung napag-usapan? Nung Saturday.
So Sunday voluntary surrender si pastor. Noong Saturday, yun ang naging semi-final na ang usapan na talagang decided na na dalahin ng KOGC Board of Directors with Attorney Torion si Pastor Kibuloy. And doon na napag-usapan lahat dahil ang Army naman din sabi ng Army during sa dialogue namin na wag namin alamin kung saan kung saan ang location ni Pastor Kibuloy dahil lahat po tayo ay nag-iingat baka magkaroon ng trouble during the transfer or pagdala kay Pastor Kibuloy na walang masisi doon sa kausap. So after doon ako rin nag-decide na nandito na kayo sa almost final agreement na. So ayaw ko nang sumali. Kayo na. Dahil ang usapan doon na ang KOGC, si Pastor Kibuloy, pagdating na doon sa kamay ng mga ISAP, at pag nandoon na, ma-secured na si Pastor Kibuloy. Kasi ang iniisip talaga ng mga board of directors is yung security ni Pastor na hindi magalaw si Pastor, hindi masaktan o hindi naman ma-disgrasya. So yun naman ang in-assured ng ISAP sa kanila. And pag nandoon na sa kamay ng mga ISAP ng Philippine Army, ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PNP commanders assigned in Davao Region. Yun ang napag-usapan para naman to confirm na nandoon na talaga si Pastor. Okay. Sir, paano po yun? Kasi the PNP was saying na sumuko sa loob ng KOJC compound. Ano po ba talaga yung nangyari? Kasi from the structure daw siya lumabas eh. Certain building. Yun ang hindi ko na alam. Dahil nag-out na nga ako sa negotiation noong Saturday. So doon na lang, hanggang doon. Kasi sabi ko na establish na yung tiwala nyo sa isa't isa. So mayroon na kayong trust and confidence at decided na maglabas si Pastor. So hanggang dito na lang ako nung Saturday meeting. So after that, nalaman ko na lang na kagabi during I attending the Philippine Fraternal Order of Eagles meeting in Waterfront, nag-text na sa akin na nandoon na, sumuko na po si Pastor Kibuloy. Was it through parang call or in-person negotiation with Attorney Torion? Sa ano doon, yung laman lang ng negotiation namin na yung assurance ng Philippine Army. Kasi nga, di ba, PNP yung pumasok sa PUGC. So, ang kanilang tiwala ngayon nandito sa Armed Forces, sa Philippine Army. So pinili nila yung ISAP na yun ang kausapin nila. Kaya yun din ang ginawa ko na makunik lang ang side ng ISAP through the battalion commander of 60IB, si Lieutenant Colonel Tabading, para siya nang bahala at during the starting of the negotiation, nire-request din nila yung presence ko dahil nga parang ako ang maging third party o witness doon sa lahat ng pinag-usapan na walang mangyayaring double cross sa negotiation during sa mag-decide na magsuko si Pastor Kibuloy. Sir, personal yung negotiation, personal? Yes, personal po namin ginagawa with Attorney Torion at yung Board of Directors ng KOGC. Sir, on what terms? With ISAP. On what terms po yung
specific na napagkasunduan Ano? bago sumuko si Ano? ano po yung specific na on what terms po yung nakapagsunduan bago nakapag-decide po si pastor na okay, sige, susuko na ako. Hindi ko na alam kung anong reason. Basta ang pinapacilitate ko lang doon is yung pag-uusap Okay. between two sides, the Philippine Army, the ISAF, and the side of QGC with Attorney Victorio. Siguro kita natin na pagod na siguro. Pagod na ang lahat. Sir, if I'm not mistaken, may nag-surrender din ng mga NPA leaders sa inyo. At ngayon, ikaw din yung naging tulay dun sa pagsusuko. Siguro nakitaan lang tayo ng tiwala sa atin na kung paano tayo mag-handle ng negotiation na kumbaga honest to goodness tayo na makipag-usap hanggang sa mai-deliver natin yung pinag-usapan. Alright. Sir, may I know ba, bakit kaya ikaw ang napili? Meron pa bang personal connection with the Kibuloy? Wala kami personal connection po ni Pastor, pero si Attorney Torion, siya po yung naging legal counsel ko nung nasuspindi po ako ng 3 months. So hanggang ngayon may existing trials kami na hinarap. Siguro yun din ang nagtulay dahil nung nakasama ko na si Attorney Torion, nalalaman din niya yung history, yung background ko na yung mga NPs din dito. Ako ang kapartner ng Philippine Army in performing the programs of counter-insurgency program ng Philippine Army. At nalaman din niya na may marami tayong kakilala na mga retired general and present na commanders dito sa ating ID. So, siguro yun ang naisip ni Attorney Torion at ng Board of Directors ng QGC na ako yung kausapin nila and alam nila na may connect tayo sa mga commanders na hanggang ngayon ay sila pa yung nasa pwesto. Clarify ko lang po, 2 beses lang ang naging meeting nila and with you. First is with Battalion Commander muna hanggang sa parang maganda yung development sa pag-uusap. Na-establish na yung parang kumpiyansa o so tiwala. So before Saturday, bumaba na yung Deputy Chief ng ISAF si Colonel Ruiz. And yun na, nung Friday yan, tapos Saturday, yun ang makasunduan na kung mag-final na talaga ang decision ay mismo si Chief ISAF Peralta ang magsundo kay Pastor. At yung PUGC naman, si Attorney Torion, siya naman ang mag-inform sa mga PNP commanders tulad ni General Silo at lahat ng PNP commanders kay RD, sila na ang mag-inform. So, yun na ang parang doon na sa final, malapit na sa final. So, hanggang doon na lang ako. Hindi na ako tumawid pa hanggang sa yung the day na voluntary na mag-surrender po si Pastor Apollo Kibuloy. Okay, since August... Tanong ko lang, Bob, tumawag na ba sa iyo si Pastor Kibuloy or nagkausap na ba kayo? Hindi po. Ang nakausap ko lang yung QGC Board of Directors at si Attorney Torion. At kagabi, ang kausap ko yung ISAF at yung Battalion Commander natin dito sa 60th si Lieutenant Colonel Cabadi. Sir, since August 30, the start of the negotiation or the communication with Attorney Torion, was it a daily basis since nung Sabado? Hindi, by schedule po. Depende sa schedule nila. At
At advance naman din sila na tumatawag sa atin na ito, go. Pwede ba namin ma-schedule naman na magbigay sila ng date na kung pwede marilig ko rin sa Philippine Army at magsama-sama kami doon para sa yun nga, yung purpose na lang mag-volunteer na si pastor na sumuko. Nabilang mo ba, Gob, kung mga ilang beses kaya? Siguro yung pagkikita namin, siguro may mga 7 times. Bukod pa sa mga calls. Bukod doon sa tawagan. May dumating ba sa pagkakataon na parang nag-fail yung negotiation? Sa umpisa, parang sabi ko nga, parang siguro hindi matuloy. Kasi matagal din na-establish yung yung tiwala sa grupo. At saka yung ISAP naman at yung Philippine Army, isitat naman sila kasi yun nga, ang sabi nila, nandoon na sa PNP, nandoon na ang PNP sa loob. So kung saan man ang area, may mga PNP. So sabi ng Philippine Army nga at ISAP na kailangan ito na kayo talaga ang magdala, hindi kami papasok doon po sa area, lalo na kung may PNP. Kailangan ilabas nyo muna bago kami. So pag sa amin na, kami ang mag-assure sa security ni Pastor Ulo Kibuloy, and bago natin tawagan din pag plaster na, klaro na yung situation, ang bago tawagan yung PNP commanders assigned in Davao, Davao region. At yung negotiation, sila na rin ang mag-top sa taas. Okay, sir, can you tell us on what time of Saturday on September 7 nag-decide si Pastor Apollo Kibuloy? Was that after or before the ultimatum of the PNP? Nung Saturday, hindi pa sinabi ko anong oras o parang sabihin na lang natin yung negotiation. Kami nga after nag-usap with the Board of Directors and Attorney Torion. So kami doon sa ISAP ng Philippine Army, sabi na, nag-usap kami na we can consider 90% negotiation. So sabi ko, kayo na lang ang bahalang magpatuloy dito sa negotiation. Kasi yun nga, gusto kong mag-out, at least nandyan naman sila. At itong lahat ng negotiation, pinaalam naman ito properly na ini-inform ng ISAP ang kanilang nakakataas. So ito lahat well-informed negotiation nung malapit na madandi. So yung pag-decide ni Pastor probably in the afternoon? Hindi ko na po alam yun. Okay. Yung final decision. At yun nga, hindi ko na alam na anong oras dumating, anong oras nagpakita, anong oras na nandoon sa kamay na ng ISAP. Tinawagan na lang ako nung mga 6:30 p.m. yata na Sunday. Doc, thank you so much sa effort mo. Talagang nandito na po si Pastor. Sino po yung tumawag sa'yo? Si Lieutenant Colonel Kabadi, yung battalion commander po ng 60 IB dito, Philippine Army. Ano masasabi niyo, Gov, na naging tulay po kayo? Parang naging instrument lang tayo dito at pasasalamat tayo na at least na nawakasan na yung talagang parang heavy conflict na nangyari sa Davao City. At alam naman po natin ang dami ng nasacrifice for that situation. At hangad lang natin naman kung anong maitulong natin para sa kapayapaan ng ating bayan. Okay, last question na lang. Was it in Davao or dito sa Del Norte yung negotiation in person? Davao City po. Davao City. Naghanap kami ng area at yun nga, may
bahay din ako doon para sa pag-aral ng anak ko. Parang simple lang na pag-uusap at hindi naman matagal na kwentuhan. Tapos alis na, kita lang, ganun lang ang ginagawa. Okay. Hanggang sa na-establish namin yung tiwala sa isa't isa. Alright. Ako po na lang din. Go. Kailan po nalaman ng PNP na si Kibuloy ay magsusurrender? Sa tingin ko, ang usapan kasi, pag nandoon na si Pastor Kibuloy sa kamay ng ISAP, Philippine Army, bago i-inform. So, wala akong talagang total idea kung kailan na-inform ni Atty. Torion ang PNP dahil ang part po ng KOGC Board of Directors at ni Atty. Torion, sila po yung bahala mag-inform sa PNP pag nandoon na po, na-secure na ng ISAP, Philippine Army, si Pastor Kibuloy. Okay, if that's the case, Gov, so nauna pa nalaman ng ISAP kaysa sa PNP. So, that's after sabi kasi nila, nagbigay ng ultimatum eh. Yun po ang hindi po masagot kasi out na po sa part ko yung situation. Okay. Thank you, Gov. Okay, yun mga kapuso, si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, isa sa mga nag-facilitate ng pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy at other co-accused. Masagot kasi so, ayun, sa Davao City, no? Sa communication, sa negotiation. Sa Davao City siya sa Davao City yung negotiation according to Governor Hubahib. So, sa Davao City nangyari yung negotiation, nag-start ng August 30 nagsimula yung negotiation, and not really the daily basis yung negotiation, para 7 times daw until nung Saturday na nakapag-decide na sumuko si Pastor Apollo Kibuloy and the other co-accused, kasama si Attorney Isaelito Torion. So yun yung hindi pa malinaw sa ngayon kung, kasi sabi ng PNP, nagbigay sila ng ultimatum, 24 hours na ultimatum para sumuko. Kung hindi raw susuko si Pastor, papasukin na nila yung isang building doon sa compound. But ang sabi naman sa atin ni Governor Hubahib, na hindi malalaman ng PNP ang pagsuko ni Pastor pag hindi pa siya nasa kamay ng ISAF or Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. So yun yung malinaw. Nakipag-negotiate si Attorney Isaelito Torion sa Armed Forces of the Philippines at hindi sa Philippine National Police. Alright, so ang negotiation dito sa Davao isinagawa. So para sa karagdagang detalye, abangan nyo po sa GMA Regional TV at sa GMA Integrated News. Ito po si John T. Esteban, nagbabalita.